Magandang tanghali mga kaibigan. Andito ako sa dadalawin ko lang yung mga alaga ko, mga cricket. Matagal-tagal ko na to lang nadalaw eh. Ito yung mga ko dito, mga alaga ko, mga cricket. Medyo malaki-laki na yung mga to, yung mga assorted yung size nila dito eh. May maliit, mayroon din mga bagong mga bagong pisa na sa mga isang buwan na rin. Pero yung iba malaki-laki na talaga. Yan, nagtatago sa height, tapos na kumain. Wala dyan mga idol, palakihin natin. Yan sila oh. Mayroong iba nito nasa mga 3 inches na eh. Pero yung mga nasa labas na yan, nasa mga lang yan. Ayan. 2 inches na rin pala yan, mahigit. Yung iba malalaki-laki lang, marapit na rito maging breeder. Nagtatago lang ang idol sa sa mga hides nila. Yan yan sila oh. Lumalaki daw to ng 8 inches hanggang 12 inches eh. Nabubuhay daw to ng ng mga 4 to 5 years. 4 na taon hanggang 5 taon, yun ang haba ng buhay nila. Mga ganong edad, yung malaki na yun. Kaya na may isang maliit idol lumalabas. O yan yung mga bagong pisa yun po. Marami sana yan, kinakain ng isda yung iba, pero nasa mga 100 pa rin yung natitira. Tatago yung maliit na yan, yan yung bumaba. Yan yung maliit, yun tumago na. Tapos yung mga isda, kasi kailangan din maglagay ng isda, kasi pagka walang isda, dito mamumuhay yung mga lamok, dito mamimisa yung mga lamok. Kaya ang purpose ng isda para walang kitik-kiting mabubuhay. Kasi kakainin ng mga yung kitik-kitik, kakainin ng mga isda. Yan na idol oh. Pagka-araw to sila nagtatago sa hides, pagka gabi, yun naglalabas, naghahanap ng pagkain. Pero yung sa akin, wala akong oras pagpakain. Pagka uwi ko ng bahay, minsan yung asawa ko nagpapakain. Wala mga maliliit pa. Pero nasa na to rin to, nasa mga 2 inches mahigit, 2.5 siguro yan, 2.5 inches. Malapit nang mag 3 inches yan. Ay, mga isda, dumarami na rin yung mga isda. Yung ibang tapalpan ko mga idol, di ko pa naisit kasi hindi pa naman talaga sila karamihan eh. Ito pa lang yung unang yung palahi ko. Andito yung mga breeder ko, dito ko nailagay yung mga breeder. Kaya lang na yung lumago na yung mga asula, hindi na sila makikita, nasa ilalim sila eh. Ngayon yung breeder ko nadagdagan kasi yung unang napapisa ko doon, malaki na eh. Nagiging breeder na rin sila. Nasa na siguro itong mga breeder ko dito, mga 20 o 30 piraso. Ngayon hindi ko na sila na check kung may mayroon ng mga bearded. Kasi hindi ko sila makikita ngayon dahil na pumapala yung damo. Tingnan natin kung nagtatago din sila sa mga hides nila. Ayun idol oh. Ayun oh, nagtatago oh. Sipit lang ang makikita. Ayun, dalawa. Ayun idol, nakita nyo yung isa oh. Ayan yung mga sipit lang ang nakikita. Ayun, lumabas yung isa.
Kaya lang malikot yung tubig. Sana bumalik. Malalaki na to dito na ilagay ko kasi ito yung mga breeder ko. Kaya lang umano na kasi yung mga damo kumapal na kaya di na sila makikita. Tapos pag may mga birid, dito ko na nilalagay sa aquarium na to. Binubukod ko na rito yung birid. Hanggang sa hanggang sa mamisa. Pag may mga krillings na, pag abutan na rin ng, pag lumaki-laki na yung krillings, dito ko na rin nilalagay, nililipat ko na rin dito. Ito yun idol oh. Ito, ano pala to? Crayfish pala ito. Akala ko iba to. Ano yung nangyayari dito? Ayan oh. Akala ko iba to lang yun. Katago, hindi lang naubos pagkain lang. Naramihan, naparami yata ng paglagay ng pagkain. Tatapusin ko lang 10 minutes tong video ko kasi yon ang minimum na ano ni YouTube. 10 minutes pataas ang video na i-upload sa YouTube. Sa Facebook naman maximum 7 minutes lang, 3 minutes to 7 minutes lang ang long form video ng Facebook. Pero dito sa YouTube 10 minutes pataas. Kaya lang pagka lumampas naman ng mahaba na masyadong video, baka magreklamo naman yung mga viewers, baka ayaw nila mataas mataas daw. Yan, tatanggalan ko na ng asula yan. Kumapal kasi yung asula. Dati walang nakatakip yung na yan. Kaya nilagyan ko ng kaya nilagyan ko ng asula. Tulong na rin pag parang hindi gano iinit yung tubig. Saka sariwa, manariwa kasi yung tubig pagka may mga damo nga buhay diyan sa trapalpan. Kaya lang walang makikita. Hindi sila makikita doon sa loob. Na silaw sa araw yung camera. Ang mangyayari dito mga idol, pagka maparami ko na talaga to sila, by layer na to, tatlong 3 layer na to ko dito. Ito ang gagawin ko dito sa paglalagyan ko. Kasi walang space, kulang sa space eh. Yan sila oh. Iba rin ang hitsura nila sa mga native nga ulang dito sa atin sa Pilipinas. Kasi yung mga ulang natin, mga mahahaba ang sipit eh. Ito sila maiiksi lang ang sipit. At saka matigas yung nila, yung sa katawan nila, yung balat, pinakabalat na matigas. Hindi katulad sa mga ulang natin dito sa mga lokal nating ulang. Naman yung balat, hindi naman katigasan. Dito sila talagang matigas ang mga balat nito. Matitibay yung mga tawag sa Bisaya, kabhang.
Okay, maraming salamat mga idol at paki-subscribe na rin dito sa aking munting YouTube channel, Edwin Seron, Pet Lovers. Maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat.